Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamahusay na trabaho sa hardin ay ginagawa pala habang nagpapahinga na ang lahat at nakatago na ang mga pala hanggang tagsibol? Halimbawa, sa buwan ng Disyembre. Parang baliw, hindi ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtatanim ng siderates bago sumapit ang taglamig o sa sobrang lamig na panahon. Alamin natin kung ito ba ay isang sikretong teknik sa agrikultura na magpapabago sa inyong lupa at gagawin itong paraiso ng matabang lupa o isa lamang popular na haka-haka na posibleng makasira sa inyong susunod na ani. Marami ang naniniwala na ang buto ay manginginig lang at mamamatay. Pero ang iba naman ay sumusumpa na nagiging napakaluwag at napakataba ng kanilang lupa pagdating ng tagsibol. Ano ba talaga ang totoo? Manatili kayo hanggang dulo para malaman ang lahat ng sikreto. Nga pala, nasubukan na ba ninyong magtanim ng kahit anong halaman bago sumapit ang matinding lamig? Mag-comment kayo dyan, interesado akong malaman. Para sa mga hindi pa nakakaalam, unahin nating alamin kung ano ba itong siderates. Sa simpleng salita, ito ay mga halaman na tinatanim natin hindi para anihin, kundi para sa ikabubuti ng lupa mismo. Tinatawag din itong berdeng pataba or green manure. Pinapaluwag nila ang lupa gamit ang kanilang mga ugat, pinapayaman ito ng organics at nitrogen, at sinasawata nila ang pagdami ng damo. Karaniwan, itinatanim ito sa dulo ng tag-init o simula ng taglagas para tumubo sila bago pa man dumating ang matinding lamig. Pero iba ang pag-uusapan natin ngayon. Isang napaka-ekstremong paraan, ang pagpupunla mismo sa buwan ng Disyembre. Ang ideya rito ay ihulog ang mga buto sa lupa na malamig na or medyo matigas na. Ang layunin ay hindi sila dapat tumubo bago magtaglamig. Kailangan nilang magtaglamig sa lupa, dumaan sa natural na stratifikasyon or natural na pagpapalamig at saka lang sila sisibol at lalaki sa unang sikat ng araw sa tagsibol na mas mabilis pa kaysa sa lahat ng damo. Ito ang siyang pinakamalaking bentahe at sa parehong pagkakataon, ang pinakamalaking peligro ng pamamaraang ito. Kaya, ano ba talaga ang pinakapuso ng tinatawag nating winter sowing or pagtatanim sa ilalim ng lamig? Ang pangunahing prinsipyo nito ay itanim ang mga buto sa kalagayan na siguradong hindi sila sisibol hanggang tagsibol. Yan ang pinakamahalaga. Kung itatanim mo sila habang medyo mainit pa sa Disyembre at biglang dumating ang matinding lamig, mamamatay ang maliliit na sibol at sayang lang ang lahat ng iyong pagod. Kaya ang perpektong oras ay kapag mayroon ng tuloy-tuloy, kahit kaunti lang, na pagyeyelo o frost. Dapat ang lupa ay nagyelo na o kaya naman ay malapit ng tumigas. Pagpasok ng buto sa ganitong kalagayan, para bang nag-aalangan sila o pumasok sa anabiosis. Hihiga lang sila sa ibabaw ng lupa, protektado ng niebe laban sa mga ibon at hihintayin ang tamang panahon. Ang prosesong ito ay halos kopyang-kopya sa nangyayari sa kalikasan. Walang nagtatanim ng buto ng damo sa gubat ng may schedule. Nahuhulog lang sila sa lupa tuwing taglagas at saka sisibol sa tagsibol kapag maganda na ang panahon. Tayo, sa madaling salita, ay kinokopya lang ang natural na mekanismo. Pero ginagamit natin ito para pagandahin ang ating taniman. Ito ay isang diskarte para maagang makapag-umpisa. Isang pagsugal para mas maaga tayong makapag-ani sa tagsibol. Pag-usapan natin ang pinakamalaking takot at alamat tungkol sa paghahasik sa Disyembre. Ang mga buto ay nagyayelo lang at mamamatay. Sa unang tingin, tila tama ito. Taglamig, yelo, paanong makakaligtas ang isang bagay na buhay? Ngunit dito, nakatago ang isang kahangahangang mekanismo ng kalikasan
na tinatawag na stratification. Para sa maraming halaman, lalo na yung mga sanay, na sa ating klima, ang lamig ay hindi nakamamatay, kundi isang kinakailangang kondisyon para tumubo. Ang lamig ang sumisira sa mga growth inhibitors sa loob ng buto na pumipigil dito na tumubo ng mas maaga sa oras. Sa madaling salita, nauunawaan ng buto na tapos na ang taglamig at oras na para magising. Kapag bumibili ka ng buto ng ilang pananim, minsan makikita mo pa sa instruksyon ang rekomendasyon na ilagay ang mga ito sa ref ng ilang linggo bago itanim. Sa ganitong winter sowing, paghahasik sa ilalim ng taglamig, ipinagkakatiwala lang natin ang trabahong ito sa kalikasan. Siyempre, gagana lang ito sa mga pananim na cold hardy. Hindi mo dapat subukang itanim ang mga pipino sa ganitong paraan. Ngunit, para sa mga tamang sideraats, green manure, ang taglamig ay hindi kalaban, kundi isang kaalyado na naghahanda sa kanila para sa isang malakas na pagsisimula sa tagsibol. Anong meron at bakit kailangan pang magpakumplikado? Ano ba talaga ang pangunahing layunin ng pagtatanim ng siderates or cover crops sa buwan ng Disyembre? Simple lang ang sagot diyan. Gusto nating sumibol ang mga tanim ng mas maaga hanggat maaari pagdating ng tagsibol. Isipin mo ang tipikal na sitwasyon pagkatapos ng taglamig. Kakalagpas lang ng matinding lamig at ulan, malamig pa ang lupa at basa. Hindi mo pa mapapasok ang hardin. Lumipas ang 1, 2 linggo. Sino ba ang unang sumusulpot? Siyempre, ang mga damo. Sila ang pinakamatibay at pinakamabilis tumubo. Pero ang ating mga siderates na itinanim bago magtaglamig ay sumisibol na. Sila ang unang nakikinabang sa unang tulo ng tubig mula sa natunaw na yelo at sa pinakaunang araw na nag-init ang panahon. Pagdating ng panahon na makakabalik ka na sa iyong mga taniman at simulan ang paghahanda para sa tagsibol, mayroon ka ng berdeng karpet ng mga halamang pakinabang. Hindi na mapapakinabangan ng damo ang pagkakataon. Ang karpet na ito ay aktibong magpapaluwag sa lupa at mag-iipon ng berdeng biomass na kailangan natin. Dahil dito, mananalo ka ng 2 hanggang 4 na linggo ng mahalagang oras sa tagsibol. Malaking bentahe ito dahil mas maaga at mas dekalidad mong maihahanda ang lupa para sa pagtatanim ng iyong pangunahing ani. Ang sikreto sa matagumpay na pagtatanim bago magtaglamig ay ang tamang pagpili ng halaman. Hindi lahat ng cover crop ay kayang makaligtas sa taglamig habang buto pa lang at tumubo ng maayos pagdating ng tagsibol. Kailangan natin dito ng mga tinatawag na Spartans ng mundo ng halaman. Ang undisputed leader ay ang mga winter crops, yung mga genetically programmed na para talagang makaligtas sa lamig. Una sa lahat, ito ang winter rye at winter wheat. Perfect ang mga ito para sa layuning ito. Maganda ring option ang winter rapeseed o canola. May isa pang nakaka-interest na option, ang white mustard or mustasa. Bagamat hindi ito winter crop, ang buto nito ay napakatibay sa lamig. Kaya nitong manatili sa lupa, buong taglamig at sisibol ng maaga pagdating ng tagsibol. Nag-e-eksperimento rin ang ilang hardinero sa oats. Pero tandaan na mas mababa ang cold tolerance nito kumpara sa rye, kaya posibleng hindi tumubo ang ilang buto. Pero ang mga popular na summer cover crops tulad ng pasella, buckwheat o mga legumes tulad ng vetch ay hindi talaga angkop para itanim sa Disyembre. Mamamatay lang ang mga buto nila dahil sa matinding lamig. Pag-usapan naman natin ng mas malalim ang tinaguriang hari ng mga tanim na inihahanda bago sumapit ang taglamig, ang winter rye. Kung nag-iisip kayo kung ano ang itatanim at bago pa lang kayo dito, kunin ninyo agad ang rye.
Siguradong tama ang desisyon nyo dahil ito ang pinakamaasahan at pinakaepektibong opsyon. Una, ang rye ay may pambihirang lakas na humarap sa lamig. Ang mga binhi nito ay hindi natatakot anuman ang tindi ng taglamig. Ikalawa, mayroon itong napakatibay na ugat na kayang bumaba ng 1.5 o hanggang 2 metro. Isipin nyo na lang kung paano nito luluwagan at aayusin ang istruktura kahit pa ng pinakamatigas o pinakamaluwad ninyong lupa. Pagdating ng tagsibol, kapag binungkal na ito, mabubulok ang mga ugat. Magiiwan ito ng mga maliliit na daanan sa lupa na magpapadali sa pagdaloy ng hangin at tubig patungo sa mga ugat ng inyong mga gulay. Pangatlo, naglalabas ang rye ng mga kemikal sa lupa na pumipigil sa pagdami ng karamihan sa mga damo, kasama na ang mga pasaway na damo. Literal, nililinis nito ang inyong lupain at panghuli, napakabilis nitong magparami ng mga dahon at tangkay sa tagsibol na maaari nyo namang ihalo sa lupa bilang isa ng napakagaling na organikong pataba. Ang rye ay masasabing totoong tagapaglinis at tagapagpaganda ng istruktura ng inyong halamanan. Kung ang rye ang hari, masasabi nating ang winter wheat naman ay isang marangal na prinsipe. Ang winter wheat ay magaling din itanim bago sumapit ang taglamig at may pagkakapareho sa rye, ngunit mayroon itong sariling mga katangian. Medyo mas mataas ang pangangailangan ng wheat sa kalidad o pagkamayabong ng lupa kumpara sa rye, na halos hindi pihikan sa lupain. Ngunit nagbubunga ito ng mas pinong berdeng masa o biomass na hindi gaanong magaspang o matigas. Dahil dito, mas mabilis at mas madaling iproseso ito ng mga mikroorganismo sa lupa matapos itong ibaon. Ang ugat nito ay napakagaling din sa pagpapaganda ng istruktura ng lupa. Bagamat hindi siguro ito kasing lalim tumagos ng ugat ng rye. Ang winter wheat ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga lugar na may maayos at cultivated ng lupa. Epektibo rin itong sumugpo sa mga damo at nagpapayaman sa lupa ng organikong material. Kung sakaling hindi ka nakahanap ng binhi ng winter rye, ang winter wheat ay magsisilbing perpektong kapalit. Ang pinakamahalaga, siguraduhin mong binibili mo ang winter variety at hindi ang spring variety. Hindi kasi kayang mag-survive ng spring wheat sa lamig ng taglamig. Kaya't ito ay isang mahalagang punto na dapat mong tandaan kapag bumibili ng binhi. Ngayon, dumako naman tayo sa pinaka-kontrobersyal pero talagang napaka-interesanting opsyon, ang puting mustasa. Para sa marami, ang pagtatanim nito bago sumapit ang matinding lamig ay parang nagtatapon lang ng oras. At may punto naman sila, lalo na kung ang pagtatanim ay ginawa ng Setyembre o Oktubre. Kapag kasi tumubo na ang mustasa, hindi nito kayang dalhin ang sobrang lamig or frost at mamamatay lang ito. Pero iba ang layunin natin kung Disyembre tayo nagtanim sa lupa na medyo nagyayelo na. Sa ganitong sitwasyon, ang target natin ay ang buto mismo ang makapagtagal sa lamig. Nakakagulat man, pero ang buto ng mustasa ay talagang napakatibay sa matinding lamig. Pagdating ng tagsibol, ito ang isa sa mga unang sisibol, madalas mas maaga pa sa rye. Ano ngayon ang pangunahing bentahin nito? Ang mustasa ay kabilang sa pamilyang cruciferous at ang mga inilalabas ng ugat nito ay may matinding kakayahan na maglinis at magpatay ng sakit. Pinipigilan ng mga ito ang pagkalat ng maraming nakakahawang fungus sa lupa tulad ng Phytophthora, scab at iba pang uri ng pagkabulok. Kaya kapag nagtanim ka ng mustasa, hindi mo lang pinapaganda ang istruktura ng lupa, pinapabuti mo rin ang kalusugan nito. Napaka-importante nito lalo na sa mga plat
kung saan plano mong magtanim ng patatas o kamatis. Kaya masasabing ito ay isang mapanganib na pamamaraan, pero posibleng magbigay ng napakalaking benepisyo para hindi tayo mabigo. Mahalagang malaman natin hindi lang kung ano ang dapat itanim, kundi pati na rin kung ano ang mahigpit na bawal. Kaya naman, gagawa tayo ng isang itim na listahan ng mga cover crops or green manure na hindi talaga angkop na ipunla sa buwan ng Disyembre. Una sa listahan, ang lahat ng klase ng legumes o mani-manian. Kasama rito ang vetch, pea, lupin at clover. Ang mga buto nila ay hindi ginawa para manatili sa lupa kapag malamig. Tiyak na mabulok lang sila o mamatay sa lamig. Ang panahon talaga nila ay tag-init kung saan aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga nitrogen-fixing na bakterya. Sa malamig na panahon, hindi gumagana ang prosesong ito. Pangalawa naman, ang buckwheat. Sobrang mahilig ito sa init at hindi kayang tiisin kahit kaunting lamig o hamog man lang. Mamamatay din ang mga buto nito. Pangatlo sa ating listahan ay ang Phacelia. Kahit na napakaganda nitong pananim na pantakip tuwing tag-araw, ang mga buto nito ay kulang sa frost resistance para sa pagtatanim sa panahon ng taglamig. Ang pagsubok na itanim ang mga kulturang ito sa Disyembre ay tiyak na pagkabigo. Sayang lang ang pera at buto ninyo. Tandaan ang simpleng patakaran na ito. Para sa malamig na panahon, angkop lang ang mga pananim na likas na handa sa lamig. Ito ang mga cereals or butil tulad ng rye at oats at ilang uri ng cruciferous na halaman. Huwag na kayong mag-eksperimento sa mga halaman na nangangailangan ng mainit na klima. Na ipaliwanag na natin na ang timing, oras, ang pinakamahalaga. Pero kailan ba talaga sa buwan ng Disyembre ang tamang-tamang sandali? Wala itong eksaktong petsa na tipong maghasik tayo sa ikasampu ng Disyembre, istrikto. Ang kailangan mong bantayan ay ang panahon at ang kondisyon ng lupa. Ang ideal na sitwasyon ay kapag dumaan na ang matinding lamig at ang ibabaw na bahagi ng lupa ay tumigas na o nagyelo. Dapat matindi ang lamig sa gabi at kahit pa umabot sa zero o bahagyang mag-init sa araw, hindi na dapat natutunaw ang lupa. Iyan ang hudyat mo para kumilos. Bakit ito kritikal? Kapag naghasik ka sa lupa na nagyelo na, tinitiyak nito na hindi sisibol ang mga binhi. Kahit pa magkaroon ng panandaliang pag-init, sila ay mananatiling tulog lang, naghihintay ng tagsibol. Ngunit kung maghasik ka habang mainit-init pa ang lupa at may banta ng isang linggong mainit na panahon, may malaking panganib na mamamaga ang mga ito at magtatangkang sumibol. Ang matinding lamig na susunod ang papatay sa kanila. Kaya huwag kang magmadali. Antayin mong tuluyan nang pumasok ang taglamig. Ito ay maaaring sa simula, gitna, o kahit katapusan ng Disyembre. Depende sa kung nasaan ka. Isa sa pinakagusto ko sa pagtatanim bago magtaglamig ay ang sobrang minimal na kailangan sa paghahanda ng lupa. Kalimutan na ang malalim na paghukay, pagpapaluwag, at pagpapatag ng mga kamang taniman. Noong taglagas, pagkatapos anihin, sapat nang tanggalin mo lang ang mga damo at tira-tirang halaman. Siguro, konting kalmot lang sa ibabaw gamit ang patag na pala o rake. Yun lang, wala nang matinding pagod. Sa Disyembre, mas simple pa ang trabaho mo. Malamang ay matigas na ang lupa kaya hindi na kailangan at imposibleng hukayin. Ang prinsipyo natin ay surface sowing lang or paghahasik sa ibabaw. Ito ay perpekto para sa mga nag-a-advocate ng natural na paghahardin at no-till method. Ibig sabihin, walang paghukay. Hindi mo sinisira ang structure ng lupa at hindi mo ginagambala ang mga naninirahan dito. Ikalat mo lang ng pantay-pantay ang binhi sa ibabaw. Bahala na
ang kalikasan sa tagsibol, ang tubig ulan o tubig na mula sa pagtunaw ng yelo na mismo ang magdadala sa binhi sa tamang lalim. Makakatipid ka talaga ng napakaraming oras at lakas sa pamamaraang ito. Ang paghahardin sa Disyembre ay madali at mabilis lang. Nagyelo na ang lupa at napili na ang mga buto. Ngayon, ano naman ang hitsura ng mismong proseso ng paghahasik? Napakasimple lang nito para itong henyong ideya. Ang kailangan mo lang ay isang balde ng buto at ang iyong mga kamay. Ang tawag sa teknik na ito ay paghahasik ng sabog o broadcasting. Kukuha ka lang ng isang dakot ng buto at pantay-pantay mo itong ikakalat sa ibabaw ng taniman. Siguraduhin mo lang na hindi ito masyadong siksikan pero wala ring malalaking bakanting bahagi. Ang dami ng buto na kailangan sa pagtatanim bago dumating ang malamig na panahon ay karaniwang dinadagdagan ng 20 hanggang 30% kumpara sa karaniwang paghahasik. Bakit? Ito ang ating panigurado. Sinasadya nating isama sa bilang na may ilang buto na maaaring matuka ng mga ibon o kaya ay hindi tutubo. Mas maganda ng maging medyo mas siksikan pagdating ng tagsibol kaysa sa magkaroon ng maraming bakanting bahagi. Para sa winter rye o wheat, ito ay humigit kumulang 2 hanggang 2.5 kilo bawat sotka. Para naman sa mustard, halos 4 hanggang 5 gramo bawat sotka. Subukan itong gawin kapag walang hangin para mapunta ang mga buto kung saan mo sila inihagis at hindi mapunta sa bakuran ng kapitbahay. Ang buong proseso para sa karaniwang 6 na sotka ay aabutin lang ng hindi hihigit sa kalahating oras. Pagkatapos ikalat ang mga buto sa nagyayelong lupa, may isang lohikal na tanong na lumalabas. Kailangan pa ba itong takpan o lagyan ng anumang pantabon? Dito nagkakaiba ang opinyon ng mga hardinero. Mayroong nagpapayo na tabunan lang ito ng manipis na patong o pitmos, compost, o simpleng tuyong lupa na inihanda ng maaga. Makakatulong ito para protektahan ang mga buto mula sa mga ibon at pagkaubos dahil sa hangin. Pero sa totoo lang, hindi naman ito sa pilitang gawain. Ang pinakamahusay na pantabon para sa inyong mga buto ay ang nyebe, snow. Kung umulan ng nyebe pagkatapos magtanim, mapagkakatiwalaan itong magtatakip sa mga buto o protekta sa kanila mula sa matinding lamig at mga ibon. Pagdating ng tagsibol at matunaw ito, bibigyan sila nito ng sapat na kahalumigmigan at tutulungan silang kumapit sa lupa. Kung sakaling bihira lang ang niyebe sa inyong lugar tuwing taglamig, maaari ng mag-mulch ng bahagya. Ngunit kung nakatira ka sa lugar na maraming niyebe, hayaan mo na lang ito. Ang kalikasan na mismo ang bahala. Huwag mong subukang ipasok ang mga buto sa nagyayelong lupa gamit ang rake. Kalaykay, mas malamang na mapagsama-sama lang ito sa isang tumpok. Nasisira sa pagkakapantay-pantay ng pagtatanim. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado kung gaano kalaking tulong ang makukuha natin sa tila simpleng hakbang na ito. Una, at marahil ito ang pinakamahalaga, ay ang pagpapabuti sa istruktura ng lupa. Isipin ninyo ang siksik at nagdikit-dikit na lupang putik, clay soil, matapos ang isang season. Sa tagsibol, napakahirap itong hukayin. Hindi ito madaling daluyan ng tubig at hangin. Ang mga ugat ng siderates o halamang pataba, lalo na ang matitibay na ugat ng rye, trigo, ay gumaganap bilang isang biological plow or pambungkal ng lupa. Pumapasok sila ng malalim, naghihiwalay sa mga butil ng lupa at lumilikha ng mga butas at kanal sa loob nito. Pagdating ng tagsibol, kapag pinutol na ninyo ang berdeng bahagi ng halaman at naiwan ang mga ugat sa lupa para mabulok,
mananatili ang porous or butas-butas na istrukturang ito. Nagiging malambot ang lupa, may buo-buo, at nagiging buhay. Nagsisimula itong huminga. Gumaganda ang kakayahan nitong magtabi ng tubig, water retention, at magpapasok ng hangin, aeration. Kahit pa sandy soil, lupang buhangin, ang inyong lupain na hindi masyadong nakakapitan ng tubig, malaking tulong pa rin ang siderates. Ang mga nabubulok na organic matter mula sa kanila ay nagsisilbing pandikit sa mga butil ng buhangin na ginagawang mas istrukturado ang lupa at mas may kakayahang humawak ng tubig. Ito ay isang fundamental na gawain para mapabuti ang kalusugan ng inyong hardin. Isang bagay na hindi natin maaaring balewalain. Ang pangalawang malaking bentahe na makukuha natin ay ang napakabisang paraan ng pagsugpo sa mga damo. Talagang sakit sa ulo ng sino mang nagtatanim ang mga damo. Sila ang unang sumisibol, umaagaw ng liwanag, tubig, at sustansya na dapat ay para sa ating mga pananim. Sobrang nakakaubos ng oras at lakas ang palagiang pagdadamuhan. Pero ang pagtatanim ng panakip lupa, green manure, bago ang pangunahing panahon ng taniman ay nagbibigay sa atin ng malaking strategic advantage sa labanang ito. Ang mga panakip lupa na ito ay sumisibol ng napakaaga bago pa man magising ang karamihan sa mga damo dahil mabilis silang lumalaki at kumakapal ang kanilang mga dahon. Bumubuo sila ng makapal na berdeng alpombra na pumipigil sa damo na makakuha ng sikat ng araw. Literal na sinasakal nila ito habang maliliit pa. Bukod pa riyan, gaya ng nasabi na natin, may ilang klase ng panakip lupa tulad ng rye o trigo na naglalabas ng mga sangkap sa lupa na sadyang humaharang or pumipigil sa pagtubo ng buto ng iba pang halaman. Kaya pagdating ng panahon na itatanim mo na ang pangunahing ani mo, halos wala ng damo ang iyong taniman. Makakatipid ka ng napakaraming oras at lakas sa pagdadamuhan, lalo na sa pinakaabalang panahon ng paghahanda ng lupa. Ang ikatlong mahalagang aspeto ay ang pagpapanatili at pag-iipon ng sustansya sa lupa. Sa panahon ng taglagas at taglamig, kapag hinayaan nating hubot-hubad ang lupa, mabilis na naaanod at nauubos ang mga sustansya dahil sa erosyon. Inuubos ng ulan at baha ang mahahalagang nitrogen, potassium at iba pang microelements at dinadala ito sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Dahil dito, hindi na maaabot ng ugat ng ating mga pananim. Ang lumalaking cover crops o patabaing halaman ay sinasalo ng kanilang ugat ang mga sustansyang ito na tumatalakas at iniipon sa kanilang dahon, tangkay at buong sistema ng ugat. Nagsisilbi silang parang espongha na sumisipsip ng lahat ng pinakamahalagang elemento. Pagdating ng tagsibol, kapag hinalo mo na ang berdeng masang ito sa lupa, lahat ng naipong sustansya ay babalik sa pinakaibabaw na bahagi. Ito ay nasa organic form na madaling gamitin ng ating mga pananim. Sa ganitong paraan, hindi mo lang napapanatili ang pagiging mataba ng lupa sa taglamig, kundi pinararami mo pa ito. Ito ay maituturing na green bank o berdeng bangko, kung saan naguhulog ka ng puhunan sa taglagas at makukuha mo ang malaking dibidendo sa tagsibol at tag-init. Ito ay sa forma ng malulusog na halaman at masaganang ani. Siyempre, hindi naman tama na puro benepisyo lang ang pag-usapan natin. Mayroon ding mga peligro o risk ang ganitong klase ng pagtatanim sa taglamig. Isa sa pinakamalaking problema dyan ay ang hindi matatag na panahon ng taglamig, lalo na kung may biglaang pag-init or taw. Isipin nyo, noong Disyembre, tama ang ginawa nyo. Nagtamim kayo sa lupa na may yelo na. Pero pagdating ng Enero, bigla na lang nagkaroon ng hindi normal na pag-init
sa loob ng 2 linggo na may positibong temperatura at mga pag-ulan. Ang mga buto, lalo na yung mga sensitibo tulad ng mustasa, ay iisipin na dumating na ang tagsibol at magsisimula na silang tumubo. Tapos, pagdating ng Pebrero, biglang bababa ang temperatura at magiging -20. Siyempre, mamamatay ang maliliit at bagong sibol na mga halaman. Sa ganoong sitwasyon, masasayang lang ang lahat ng inyong pinaghirapan. Sa kasamaang palad, hindi natin kayang hulaan ang panahon sa loob ng 3 buwan. Mataas ang panganib na ito, lalo na sa mga southern region na may pabago-bagong taglamig. Pero sa mga middle at northern region, kung saan mas stable at malamig talaga ang taglamig, mas mababa ang risk na ito. Kaya, bago kayo magdesisyon na magtanim bago magtaglamig, laging isipin at pag-aralan ang klima ng inyong lugar. Isa pa sa posibleng maging problema ay ang ating mga kaibigang may pakpak. Ang mga ibon, lalo na kapag taglamig at nagugutom sila, ay matutuwa sa biglaang handa, ang mga butong nakakalat sa lupa. Kung matagal bago bumagsak ang niebe, matapos kayong magtanim, ang isang kawan ng maya o ng iba pang maliliit na ibon ay kayang lubhang bawasan ang dami ng inyong tutubo. Hindi man nila uubusin lahat, pero malaki ang posibleng pinsala na maidudulot nila. Paano ito lalabanan? Una, gaya ng nabanggit na, ang pinakamagandang panakip ay ang niebe. Sikapin ninyong itapat ang pagtatanim bago dumating ang malakas na pag-snow. Pangalawa, makakatulong ang kaunting pag-mulch gamit ang manipis na patong ng peat o compost. Sa ganitong paraan, hindi na masyadong mapapansin ng mga buto. Ang ilang hardinero ay gumagamit din ng lumang paraan, ang paglalagay ng mga pinaglumaang CD na nagniningning o mga strip ng aluminum foil sa ibabaw ng taniman gamit ang mga patpat o kahoy. Sa paghampas ng hangin, kikislap ang mga ito at itataboy ang mga ibon. Hindi ito nagbibigay ng 100% kasiguraduhan, pero malaking tulong ito upang mapanatili ang karamihan sa inyong itinanim hanggang sa tuluyan na itong takpan ng mapagkakatiwalaang kumot ng niebe. Atin na ang panahon ng pagtatanim. Ang inyong mga cover crop or pambalot na pananim ay matagumpay na lumago at ngayon ay parang isang makintab na berdeng alpombra sa inyong lupa. Ngayon, ano ang susunod na hakbang? Ito ang pinakamahalagang yugto, ang pinakasukatan. Huwag na huwag hayaang tumanda at mamulaklak ang mga tanim. Kapag napabayaan ninyo ito, maninigas ang kanilang mga tangkay at sisispin nila ang napakaraming tubig at sustansya mula sa lupa. Ang perpektong oras para ihalo ang mga ito sa lupa ay kapag ang halaman ay umabot na sa taas na 15 hanggang 25 sentimetro. Sa puntong ito, malambot pa sila, puno ng katas at sagana sa mga sustansya. Mayroong 2 pangunahing paraan para ihalo ang mga ito. Una, ang pagbungkal o pag-aararo. Simpleng bubungkalin lang ninyo ang inyong taniman gamit ang pala at ibabaliktad ang lupa kasama ang berdeng halaman. Pangalawa, na mas magaan para sa lupa, putulin ang mga cover crop gamit ang asarol o iba pang kagamitan sa lalim na 5 hanggang 7 sentimetro. Hayaan na lang na nakahiga sa ibabaw ang mga pinutol bilang mulch. Pagkatapos ihalo ang mga ito, kailangan munang hayaang magpahinga ang lupa at tunawin ang mga organikong bagay. Kadalasan, aabutin ito ng 2 hanggang 4 na linggo. Pagkatapos lang nito, maaaring itanim ang pangunahing ani o gulay kapag tapos ng gawin ng mga green manure or siderates ang kanilang trabaho at naisalupa na, nagiging parang isang handaan ang lupa para sa mga susunod na itatanim. Malambot ito, mamasa-masa at sagana sa organic matter at nitrogen.
Kung ganoon, sino ang pinakamainam na imbitahan sa handaang ito? Ang pinakaangkop na itanim sa ganitong kama ay ang mga tinatawag nating heavy feeders, yung mga halaman na nangangailangan ng maraming sustansya para lumaki. Ito, una sa lahat, ay ang mga miyembro ng pamilya ng Solanaceae tulad ng kamatis, sili, talong, at patatas. Siguradong magiging lubos silang mapagpasalamat sa ganitong klase ng paghahanda. Kasama rin dito ang lahat ng uri ng repolyo, zucchini, kalabasa, at pipino. Maganda rin ang magiging tugon nila sa sideration. Makukuha nila ang buong potensyal nila at tiyak na magbibigay sila ng saganang ani. Pero pagdating sa mga root crops tulad ng karot or beets, ang sobrang daming bagong organic matter ay maaaring hindi maganda. Pwede silang magsimulang maging hiwa-hiwalay or mamuswak ang ugat, kaya mas mainam na ihanda ang kanilang taniman sa ibang paraan. Laging isipin at planuhin ang crop rotation ninyo batay sa kung anong seed rates ang ginamit ninyo at anong pananim ang isusunod dito. Gawan natin ang perpektong senaryo para lubos ninyong ma-imagine ang magiging resulta. I-imagine ninyo, katapusan na ng Nobyembre, tapos na ang huling ani ninyo. Ang lupa ay mukhang pagod at nakatiwangwang, kaya naisipan ninyong mag-eksperimento. Pagsapit ng kalagitnaan ng Disyembre, sa unang lamig, lalabas kayo at sa loob lang ng kalahating oras ay magsasabog kayo ng buto ng winter rye sa inyong taniman. Pagkatapos, babagsak ang yelo at hamog at kalilimutan nyo na ang hardin hanggang tagsibol. Pagdating ng Abril, habang ang mga kapitbahay ay itimpa at hubad ang lupa at nagsisimula palang tumubo ang mga sarsang damo, ang inyong mga taniman ay nababalutan na ng makapal at luntiyang karpet. Humigit kumulang 10 sentimetro ang taas. Pagsapit ng Mayo, kapag ang rye ay umabot na sa 20 sentimetro, madali ninyo itong puputulin gamit ang flat cutter. Pagkalipas ng 2 linggo, ang lupa sa inyong taniman ay magiging parang itim na bulak. Ito ay maluwag, mamasa-masa, at napakabuhay. Itatanim ninyo ang inyong punla ng kamatis at sa loob lang ng ilang araw ay kakapit na ito at lalaking may pambihirang lakas. Sa buong tag-araw, ang inyong mga pananim ay magiging malusog, matibay, at halos hindi na kailangan ng pagdadamuhan. At sa taglagas, aani kayo ng prutas na pag-iinggitan ng lahat ng inyong kapitbahay. Ito ang resulta na siyang dahilan kung bakit sulit na subukan ang ganitong klasing pagpupunla bago magtaglamig. Kaya, isummarize na natin. Ang pagtatanim ng cover crops o siderates bago magtaglamig, partikular ngayong Disyembre, ay hindi lang gawa-gawa at hindi rin ito isang solusyon sa lahat. Ito ay isang advanced na teknik sa agrikultura na, tulad ng iba pa, ay may mga sariling patakaran, peligro, at higit sa lahat, napakalaking benepisyo. Hindi lang ito gumagana, maaari itong maging sikretong armas mo para sa mas matabang lupa at masaganang ani. Kung pipiliin mo ang tamang tanim, tulad ng winter rye or trigo, at susundin ang tamang oras ng pagtatanim habang nagyayelo pa ang lupa, magkakaroon ka ng malaking head start pagdating ng tagsibol. Isipin mo na lang, habang naghahanda pa lang ng kama ang iyong mga kapitbahay, pagdating ng tagsibol, mayroon ka ng buhay na berdeng karpet na nagtatrabaho na para sa iyong susunod na ani. Literal mong inuunahan ang kalikasan ng ilang linggo. Nakakatipid ka pa sa oras at lakas at nagkakaroon ka ng malusog at buhay na lupa. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Kung may natutunan ka, paki-like naman at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang iba pa naming tips. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Susubukan nyo ba ang late sowing na ito ngayong Disyembre?
o baka naman may karanasan na kayo. Ibahagi ang inyong mga ideya at kwento sa comment section sa ibaba.